Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay nagtatapos sa Jerusalem, ang mga sinag ng araw ay sumisikat sa ibabaw ng mga sinaunang pader ng lungsod. Sa kanyang maliit na opisina sa isang kilalang unibersidad, si Samuel Ben David, isang eksperto sa kasaysayan ng relihiyon, ay nagpapahinga mula sa kanyang mga oras ng pagsusuri ng mga sinaunang kasulatan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay bilang isang akademiko, may pakiramdam siya ng kawalan, isang pakiramdam ng pagiging walang kabuluhan sa gitna ng kanyang mga aklat at teorya. Habang binabalikan niya ang mga pahina ng isang lumang manuskrito, may tumunog na tunog mula sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Isang maliit na ngiti ang sumik sa mukha ni Samuel bago niya pinindot ang isagot. Samuel, ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay mayroong kaunting panginginig, ikaw ba ito? Marius? Marius yun ba? Tumigil si Samuel sa paghinga. Ang kanyang matagal na kaibigan mula sa kanyang mga araw bilang estudyante sa Europa. Ang kaibigan niyang iniisip niyang nawawala na. Samuel, kailangan kong mag-usap tayo, suminghot si Marius. May natuklasan akong isang bagay na magpapabago sa lahat ng ating alam. Si Samuel ay nagulat. Ano nang ibig mong sabihin? Marius, nasaan ka ba? Anong nangyari sa'yo? Tinutulungan nila akong magtago, sumagot si Marius, ang boses nito ay puno ng takot. Pero kailangan mong malaman tungkol sa templo. Ang natuklasan namin ay magpapabago sa lahat ng mangyayari sa Jerusalem at sa buong mundo. Nag-aalala si Samuel, ngunit hindi niya alam kung anong tinutukoy ng kaibigan. Ano ang tinutukoy mo tungkol sa templo, Marius? Anong natuklasan mo? Ang artefaktong iyon ang isa na matagal nang hinahanap. Nasa iyong mga kamay na ang susi sa isang bagay na magpapalit ng takbo ng kasaysayan. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, narinig ni Samuel ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Pumunta ka sa Jerusalem, Samuel. Doon mo malalaman. Napalunok si Samuel. Ang pangalan ng Jerusalem ay tila may dalang bigat na ang puso ay mas mabilis na tumibo. Ang mga kaganapan na magbabago sa kasaysayan ng relihiyon at politika ng mundo ay nakatago sa likod ng isang sinasabing artefakto. Ang pananabik na magtulungan para malaman ang sikreto ng kanyang kaibigan ay nagsimula ng mag-alsa. Magkikita tayo, tugon ni Samuel. Pupunta ako doon. Pagkababa ng telepono, nahulog ang tingin ni Samuel sa mesa. Ang manuskritong hawak niya ay parang nagniningning ng isang lihim. Puno ng mga tadhana, ang bawat pahina ay may kasaysayan na magiging gabay sa kanya. Ang huling natutunan niyang aral mula sa kanyang mga taon sa akademya ay tumagos sa kanyang isipan, walang kasaysayan na tunay na neutral. Ang bawat desisyon, bawat hakbang, ay may kasaysayan ng kapwa kasaysayan at paniniwala. Hindi na nagdalawang isip si Samuel. Tumayo siya, mabilis na ipinagtabuyan ang mga aklat at nagsimula ng mag-impake para sa kanyang paglalakbay. Kakaibang damdamin ang sumik sa kanyang dibdib, ang paghihirap na dulot ng hindi pagkakaintindihan, at ang hindi maipaliwanag na pagkagusto na tuklasin ang misteryo ng artefaktong iyon. Ang gabi ng kanyang flight ay dumating. Mabilis niyang tinahak ang mga kalsada ng Jerusalem, nararamdaman ang matinding init at init ng lungsod. Bawat kanto at bawat sulyap sa paligid ay puno ng kasaysayan, ang lahat ng aspeto ng Jerusalem ay tulad ng isang libro na nagtataglay ng mga lihim. Nang dumating siya sa kanyang hotel, agad na pinuntahan ni Samuel ang lugar kung saan dapat siya makipagkita kay Marius. Ang mga kalye ng Jerusalem ay tila naglalaman ng mga hikbi ng nakaraan. Mga kaluluwang naglalakbay at mga sigaw na puno ng pananampalataya, pati na rin ng pag-aalinlangan. At sa lahat ng iyon, si Samuel ay naroroon, ang kanyang misyon ay magtulungan upang masagot ang tanong na matagal na niyang tinatanong sa kanyang sarili, ano ang tunay na papel ng Jerusalem sa kasaysayan ng mundo? Habang nakaupo siya sa maliit na kafe sa tabi ng isang sinaunang simbahan, isang piraso ng papel ang dumapo sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito ay isang mensahe na nagsasabing, huwag mong gawing madali. Ang susi sa kasaysayan ay nasa monte. Monte, ang tanong ni Samuel sa sarili. Pumunta siya sa isang paboritong kapehan ni Marius. Mabilis na lumipas ang oras, at sa sumunod na araw, natagpuan ni Samuel ang sarili na naglalakad sa mga makitid na kalsada ng Jerusalem. Ang bawat kanto ay puno ng kasaysayan, ngunit sa kanyang isipan, tanging ang isang bagay lamang ang pumapalibot, ang mensahe ni Marius.
Monte, ang pangalan na iyon ay nagsisilbing parang misteryosong susi na maaaring magbukas ng mga pinto patungo sa isang nakatagong mundo. Pumunta siya sa isang paboritong cave ni Marius, isang tahimik na lugar sa tabi ng mga sinaunang pader ng lungsod. May mga bakas ng alikabok sa mga mesa at sa mga dingding ng cave, ngunit ang mga mata ni Samuel ay hindi tumitig sa mga ito. Ang kanyang isipan ay abala sa mga tanong na patuloy na umuukit sa kanyang kamalayan. Sa loob ng cave, hindi niya nakita agad si Marius. Ang hangin sa paligid ay may amoy ng kape at mga panaderya, ngunit may kasamang hindi maipaliwanag na tensyon. Bago pa man makaupo, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likod. Samuel. Lumingon siya at nakita ang isang tao na hindi pa niya matagal nang nakita, si Marius, ang matagal na niyang kaibigan na naglalakad papalapit sa kanya. Ang lalaki ay may haggard na itsura, parang hindi natutulog sa ilang linggo. Ang kanyang mga mata ay may takot na nagsasabing ang mga bagay na siya ay bumalik upang ipaliwanag ay higit pa sa anumang kasaysayan. Marius, hindi ko na alam kung anong nangyari sa'yo, sabi ni Samuel habang nakaupo sila sa isang mesa sa likod ng cave. Ano ang ibig mong sabihin sa artefaktong iyon? Ano ang mga kalagayan? At bakit kailangan kong pumunta dito? Masyadong mahirap ipaliwanag sa telepono, Samuel, sumagot si Marius, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng pangamba. Basta, ang artefaktong ito ay may kinalaman sa isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. At hindi lang ito basta-basta, ito ay may kapangyarihan na makapagbago ng buong relihiyon at kasaysayan ng mundo. Marius, pagtutol ni Samuel, ito ba ay tungkol sa templo ng Jerusalem? Tumango si Marius. Isa itong piraso ng kasaysayan na matagal nang itinatago ng mga sinaunang samahan. At ang mga tao na naghahanap nito ay gagawin ang lahat upang makuha ito. Sinubukan ko ng isang beses na magtago pero hindi ko na kayang magtago pa. Kailangan kong ilabas ito at ikaw lamang ang makakatulong sa akin. Nagdalawang isip si Samuel. Bakit ako? Paano mo nalaman na makakatulong ako? Dahil ikaw ay may kaalaman na walang ibang mayroong, sagot ni Marius, ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng isang hindi maipaliwanag na nararamdaman. Ang kasaysayan mo sa relihiyon, ang iyong mga eksperimento sa mga sinaunang teksto, ikaw lamang ang may kakayahang maunawaan ang kahalagahan ng artefaktong ito. Pero kailangan mo itong mahanap. Hindi ka maaaring magdalawang isip. Samantalang nakikinig si Samuel, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa kanyang dibdib. Ang mga tanong na pumapalibot sa kanya ay nagsimula ng maglaho, at sa kanyang isipan, ang tanging bagay na natira ay ang pangako ng isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga nakatagong sulok ng kasaysayan. Ngunit kung ano ang aasahan mula rito ay hindi niya alam. Marius, sabi ni Samuel habang tinitingnan ang kaibigan. Saan tayo magsisimula? Nagsimula si Marius na magturo sa kanya ng mapa na siya mismo ay ipinagkatiwala. Sa labas ng lungsod, malapit sa isang bundok. May isang sinaunang kuweba doon. At doon nakatago ang susi. Kailangan nating makarating doon ng mabilis. Sama-sama, tumayo ang dalawa at naglakbay patungo sa lugar na sinasabi ni Marius. Habang naglalakad sila, si Samuel ay hindi mapigilan ang mag-isip tungkol sa mga sinaunang panahon ng Jerusalem. Puno ng mga nakatagong lihim at hindi pa nasusuring misteryo, at sa bawat kalsada na kanilang tinatahak, ang lungsod ay tila nagsasabi ng mga kwento sa mga nakikinig. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng kuweba, hindi nila maiwasan ang makaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang buong lugar ay tila isang puok na nababalot ng mga lihim. Ang malamlam na liwanag mula sa araw na nagsisimulang lumubog ay nagbigay ng kakaibang aura sa paligid. Dito tayo, wika ni Marius, ang kanyang boses ay mas tahimik at may bakas ng takot. Ang kuweba ay nasa ilalim ng bundok na iyon. Nagdahan-dahan nilang nilapitan ang pasukan ng kuweba, ngunit nang dumaan sila sa harap ng lugar, napansin ni Samuel na may mga ilaw na kumikislap mula sa loob, mga ilaw na tila nagpapakita ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nakaramdam siya ng isang malamig na kilig, ngunit hindi na siya huminto. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya sa isang bahagi ng kasaysayan na hindi niya kayang sukatin. Pumunta tayo, sabi ni Samuel, binigyan ng tiwala ang sarili upang magpatuloy. Habang sila'y pumasok sa madilim na kuweba, ang mga hakbang ni Samuel at Marius ay tumutunog sa mga bato. Ang hangin sa loob ng kuweba ay malamig at mabigat, at ang bawat hakbang nila ay tila nagdadala ng mga alingawngaw sa madilim na espasyo.
Ang ilaw mula sa mga lampara ni Marius ay nagsisilbing gabay, ngunit tila hindi sapat upang magbigay linaw sa malalim na dilim. May nararamdaman akong kakaiba dito, bulong ni Samuel, ang mga mata niya ay nananatili sa dilim habang sinusundan ang liwanag ni Marius. Alam ko, sagot ni Marius, ang kanyang boses ay malalim at puno ng tensyon. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari kapag nahanap natin ang artefakto. Marami nang nawalan ng buhay dito, at marami pang ibang naghahanap. Ang mga salita ni Marius ay parang isang babala, ngunit hindi sapat upang pigilan si Samuel na magpatuloy. Sa bawat hakbang nila, ang pagninigma ay lalong lumalalim. Ang mga pader ng kuweba ay tila naglalaman ng mga ukit na hindi maintindihan, mga simbolo at imahen na tila mga pahiwatig ng mga sinaunang sekreto. Pansin ni Samuel na ang mga ukit ay may kahulugan, ngunit sa kabila ng kanyang malalim na kaalaman sa mga sinaunang teksto, hindi niya maintindihan ang kabuuan ng mga simbolo. Ano ang mga ito, Marius? Ang mga ukit sa pader. Malamang mga simbolo ng isang sekreto, sagot ni Marius, ang kanyang tinig ay may kabang nakatago. Ito ang mga markang iniwan ng mga unang nagtatag ng relihiyong ito. Ang artefaktong iyon ay may kapangyarihan hindi lamang sa kasaysayan, kundi sa buong relihiyon. Kung ito ay mapunta sa maling kamay, maaari itong magbago ng lahat. Nang magpatuloy sila sa loob, nagsimulang mag-iba ang klima ng kuweba. Ang hangin ay nagiging mas malamig at ang amoy ay parang matamis na kalawang. Maya-maya, natagpuan nila ang isang maliit na kuweba sa dulo ng daan, isang pook na mas maliwanag kaysa sa iba. Doon, matatagpuan nila ang isang sinaunang altar na nakatayo sa gitna ng silid. Sa ibabaw ng altar ay nakahimlay ang isang bagay na kumikislap, ang artefakto. Huwag mong hawakan, mahinang babala ni Marius, ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang mga simbolo ay nagsasabi na may mga proteksyon. Ang bawat hakbang ay magdudulot ng kapahamakan. Tinutok ni Samuel ang kanyang mga mata sa artefakto. Isang piraso ng metal na may mga ukit na katulad ng mga nakita nila sa pader, ngunit ang mga detalyeng ito ay mas komplikado at mas mahirap unawain. Ang piraso ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag, at habang tinitingnan niya ito, parang ang oras ay huminto. Anong klaseng proteksyon? Tanong ni Samuel, ang kanyang mga kamay ay tila humihila sa artefakto. Ang mga simbolo ay parang nagsasabi ng isang bagay sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Ang mga proteksyon ng sinaunang relihiyon, sagot ni Marius, ang kanyang mga mata ay parang naglalakbay sa malayo. Nakapaloob ang mga ito sa isang ritual na tanging ang mga karapat-dapat lamang ang makakaalam. At ikaw ay hindi pa handa para dito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Samuel, may nangyaring hindi inaasahan. Ang isang pader sa gilid ng kuweba ay biglang gumalaw at isang lihim na pintuan ang nagbukas. Sa loob ng pinto ay may isang lihim na silid na puno ng mga aklat at scroll. Dahan-dahan, pumasok sila sa loob at nagsimulang maghanap. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Samuel habang binabasa ang isa sa mga scroll na matatagpuan sa mesa. Ang mga titik ay mula sa isang di pangkaraniwang wika, na tila isang uri ng sinaunang kode. Isa itong kasulatan na itinagong lihim, sabi ni Marius habang pinagmamasdan ang mga scroll. Tinutukoy nito ang mga sinaunang kasunduan na nagpapaliwanag sa kapangyarihan ng artefakto. Hindi lamang ito isang piraso ng kasaysayan. Ito ay isang susi na magbubukas ng isang bagong kabanata. Mabilis na naglakbay ang mga mata ni Samuel sa mga salita. Habang binabasa niya ang kasulatan, isang pangalan ang tumama sa kanyang isip, Monte. Monte. Ito ba ang susi? Tanong ni Samuel, ang kanyang puso ay mabilis na tumibo. Ngunit bago pa man magbigay si Marius ng sagot, isang malakas na tunog ang narinig mula sa loob ng kuweba. Ang pintuan sa likod nila ay biglang nagsara, at ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang mag-flash. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Marius, ang kanyang boses ay naglalaman ng pangamba. Kailangan nating makaalis dito, agad. Sa kabila ng takot na nararamdaman, nagpatuloy sila sa paghahanap ng paraan palabas. Ang mga pader ng kuweba ay tila naging buhay, nagbabago at nagsasara sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Ngunit sa bawat sandali, ang mga sagot ay lumalapit sa kanila, at ang misteryo ay unti-unting nabubuksan. Matapos nilang makalabas mula sa lihim na silid, nagsimula ang isang tahimik na takot. Ang kuweba, na kanina'y tila tahimik at matatag, ay nagbago. Ang mga pader ay parang may buhay, at ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Samuel at Marius ay nagmamadaling naglakad, ngunit ang bawat hakbang ay tila may kabigatan.
Tinutuklas nila ang mas malalim na bahagi ng kuweba. Ang bawat pader ay nagsasabi ng isang kwento na mahirap intindihin. Monte. Ano ang koneksyon ng pangalan na ito sa lahat ng ito? Tanong ni Samuel, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng intensyon. Pinipilit niyang alalahanin ang lahat ng mga simbolo na nakita nila, ang mga kasulatan, at ang mga sinaunang kasunduan. Parang may mga piraso na nawawala, at ang pangalan ng Monte ay tila isang susi sa buong misteryo. Monte ay hindi isang simpleng pangalan, sabi ni Marius, ang tono ng kanyang boses ay mabigat. Ito ay isang simbolo ng isang malupit na Diyos na itinagong nilalang. Ang kanyang kaharian ay itinatag sa ilalim ng mga bundok, sa lugar na tinatawag nilang altar ng mga anino. Dito nagsimula ang tunay na kasaysayan ng artefakto. At ano ang ibig sabihin ng artefakto para kay Monte? Tanong ni Samuel, ang kanyang isip ay nagsimulang maglaho sa mga senyales na natutunan mula sa mga scroll. Ang artefakto ay hindi isang simpleng bagay, sagot ni Marius, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Ito ay may kakayahang magbigay ng buhay o magdulot ng kamatayan. Si Monte ay hindi isang Diyos na tumanggap ng sakripisyo, ngunit isa siyang Diyos na nagnanais ng kapangyarihan, ang artefakto ay ang kanyang tunay na susi. Habang naglalakad sila patungo sa mas madilim na bahagi ng kuweba, natagpuan nila ang isang malaking bato na tumatakip sa isang lihim na daanan. Ang mga markang nakita nila sa paligid ng pader ay tila nagsasabi na ang kalsadang iyon ay magdadala sa kanila sa altar ng mga anino, ngunit bago nila magawang ilipat ang bato, isang malakas na tunog ng yapak ang umabot sa kanilang mga pandinig. May ibang naririyan, bulong ni Samuel. Hindi tayo nag-iisa. Mabilis na lumingon si Marius, ang kanyang kamay ay nagmadaling maghanap ng anumang sandata. Dapat tayong mag-ingat. Ang mga nagdaang tao na pumasok dito ay hindi nakalabas ng buo. Bago pa nila magawa ang anumang aksyon, isang matalim na liwanag ang biglang sumik mula sa kabila ng bato, at sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang matandang tao na may mahahabang puting buhok at mga mata na tila nakakakita ng mga bagay sa kabila ng oras. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ng matandang tao, ang kanyang boses ay malalim at may kabigatan. Wala nang makakabalik mula sa kalsadang ito. Si Monte ay hindi nagbibigyan ng awa. Monte, tanong ni Samuel, ang kanyang puso ay nag-atubili. Kilala mo ba siya? Si Monte ay hindi isang tao, kundi isang Diyos na nais na muling buhayin ang kanyang imperyo. Ang artefakto na inyong hinahanap ay susi sa kanyang pagbabalik, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at takot. At ano ang magiging kapalit ng artefakto? Tanong ni Marius, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng mga tanong. Ang buhay ng mga inosente at ang pagkawala ng lahat ng pag-asa. Kung ito ay mapunta sa maling kamay, magiging madilim ang buong mundo, sagot ng matanda, ang mga mata niya ay tumitig kay Samuel at Marius. Ang artefakto ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan ng walang kaparusahan. Mabilis na nagkatinginan sina Samuel at Marius. Ang matandang tao ay may kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit ang mga pahiwatig ng takot ay naroroon. Hindi nila alam kung paano pupuntahan ang susunod na hakbang, ngunit tila ang bawat sagot na natutuklasan nila ay nagdadala lamang ng mas maraming tanong. Kung hindi kami makakapagpatuloy, ano ang mangyayari? Tanong ni Samuel, ang kanyang tinig ay nagsasalamin ng tensyon. Ang kalsadang ito ay magdadala sa iyo sa altar ng mga anino, at doon mo matutuklasan ang buong katotohanan. Ngunit mag-ingat kayo, sabi ng matanda. Si Monte ay hindi patagilid na kalaban. Si Monte ay isang Diyos na walang awa, at ang kanyang mga tagasunod ay walang kabusugan. Habang nagsisimula nilang itulak ang bato, ang matandang tao ay nagbigay ng huling babala, kung pipiliin mong magpatuloy, ang mga anino ng nakaraan ay muling magbabalik upang habulin kayo. At kapag iyon ay nangyari, hindi na kayo makakaalis pa. Sa kabila ng babala, ipinagpatuloy nila ang kanilang landas. Hindi na nila kayang mag-atubili pa. Ang mga tanong ay nagiging mas malalim, at ang mga sagot ay nagsimulang magsalubong sa isang madilim na landas. Ang bato na harapan nila ay nagsimulang umalog habang itinulak nila ito, at isang matalim na tunog ng graba ang umabot sa kanilang mga tainga. Isa-isang humiwalay ang mga piraso ng bato, at sa ilalim nito ay tumambad ang isang madilim na pasilyo na naglalakbay patungo sa isang mas madilim na lugar. Ang mga mata ni Samuel at Marius ay lumabo habang pinagmamasdan nila ang kabuuan ng silid, ngunit ang kanilang mga hakbang ay hindi na mapigilan. Ang kanilang pagnanais na malaman ang katotohanan ay nagbigay lakas sa kanila, kaya't nagpatuloy sila sa madilim na daanan.
Ang hangin ay tila matagal nang hindi humihinga. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, ang mga pader ay nagiging mas makinis at malupit, parang ang buong kuweba ay nag-aalaga ng isang lihim. Tumagal ang kanilang paglalakbay, at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng takot at pagkabahala. Hindi na natin pwedeng balikang muli, sabi ni Marius, ang kanyang boses ay matinis, na parang ang hangin mismo ay binabaliw sila. Pumunta tayo dito upang tapusin ang lahat ng ito. May magagawa pa ba tayo? Tanong ni Samuel, ang takot ay hindi maikubli sa kanyang tinig. Ang mga sagot sa kanilang mga tanong ay nagsimula ng maghalo-halo at nawawala sa lahat ng kanilang nakaraang kaalaman. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang mag-adjust sa dilim, at sa di kalayuan, nakita nila ang isang malaking estruktura na nakatayo ng matatag sa gitna ng kwarto. Ang altar ng mga anino. Mula sa itsura ng altar, tila isang lumang dambana, isang lugar kung saan ang mga sakripisyo ay isinagawa upang tawagin ang mga Diyos. Nasa ibabaw ng altar ang isang malaking bato na may sinaunang mga inskripsyon. Ang mga simbolo ay kumikislap sa dilim, tulad ng mga mata ng isang nilalang na hindi nila alam. Diyan! Bulong ni Samuel, iyon na ang artifact. Bago pa man makalapit, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang mga pader ng kuweba ay nag-iba ng hugis, at ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Mabilis na bumangon mula sa sahig ang mga imahe ng mga sinaunang nilalang, mga figura na nagsisilibing alaala ng mga namatay. Ang mga anino ay tila naglalakad patungo sa kanila, ang kanilang mga mata ay walang buhay, ngunit puno ng pagkamuhi. Ang mga anino ng nakaraan, sabi ni Marius, ang kanyang mga mata ay nagiging seryoso at matalim. Ito na ang kasaysayan ni Monte, ang mga tagasunod na nais siyang buhayin muli. At ang artefakto ang kanilang tanging pag-asa, sagot ni Samuel. Ngunit bago pa sila makagalaw, ang isang matalim na boses na parang umaabot mula sa isang malalim na kailaliman ang sumambulat sa kanilang pandinig. Hindi niyo ba alam? Ang boses ay lumalabas mula sa mga anino, ang artefakto ay hindi para sa inyo. Ang mga hindi karapat-dapat ay hindi makakalapit. Ang mga anino ay nagsimula ng magbago ng anyo, na parang mga nilalang na nagmula sa kanilang mga pinakamatinding takot. Ang mga imahe ay kumikislap, at ang bawat paggalaw ng anino ay nagdudulot ng malupit na sigaw. Nagsimula nang magbukas ang mga mata ng mga nilalang, at ang mga mata nila ay puno ng galit at puot. Ang pagsubok ay nagsimula na, sabi ng boses. Kailangan niyong magtagumpay upang magpatuloy. Mabilis na naghanap sina Samuel at Marius ng paraan upang malampasan ang mga nilalang na nag-aabang sa kanila. Ang tanging paraan para makarating sa artefakto ay ang pagdaan sa mga anino at mga pagsubok ng lakas at tapang. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay may kabigatan, at tila may mga mata na sumusubok silang sirain. Dahil dito, hindi madali ang makamtan ang mga bagay na pinakamahalaga, sabi ni Marius. Tulad ng sinasabi ng mga kwento, ang kasaysayan ni Monte ay hindi isang simpleng kwento ng pagnanasa. Ang bawat hakbang ay may kabayaran. Ang mga anino ay patuloy na naglalakad patungo sa kanila, at isa-isa nilang naramdaman ang mga mata ng mga nilalang na sumusunod sa kanila. Hanggang sa narating nila ang altar, nakita nila ang isang piraso ng bato na nakaimbak sa loob ng dambana, isang artefakto na may mga sigla at liwanag na nagpapakita ng mga simbolo ng kapangyarihan. Sa kanilang mga kamay, isang tanong ang lumitaw, kailangan ba nilang hawakan ang artefakto upang magtagumpay? O ito ba ay isang patibong na magdadala sa kanila sa mas matinding panganib? Walang sinuman ang makasagot. Ngunit bago pa man magawa ang anumang hakbang, isang malakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig, at ang buong altar ay nag-vibrate sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito na ang huling hakbang, sabi ni Samuel. Wala nang atrasan. Matapos maabot ni Samuel ang artefakto, agad na naramdaman nila ang kakaibang init na nagmula dito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng bato, at sa bawat sandali na siya ay dumidikit dito, ang enerhiya ng paligid nila ay tila nagiging mas malakas. Habang tinatangkilik ng kanyang mga palad ang matigas na bato, isang kumislap na liwanag ang sumabog mula sa artefakto, at ang buong kuweba ay biglang napuno ng isang malakas na tunog, isang tunog na parang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Samuel, sigaw ni Marius, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ay hulog mo na yan! May mali. Ngunit bago pa man makapag-react si Samuel, ang isang pader sa gilid ng altar ay bumangon, parang may buhay, at nagsimulang magbukas ang mga pinto.
Mabilis na bumukas ang isang madilim na daanan na parang nagsisilibing landas patungo sa isang lugar na hindi pa nila nakikita. Walang atrasan, sabi ni Samuel, ang kanyang mata ay nakatutok sa mga pinto. Wala nang ibang paraan kundi ang magpatuloy. Pagdating nila sa pintuan, nagsimulang magbago ang hangin. Tila ang hangin ay nagiging malamig at may pakiramdam ng kabang hindi maipaliwanag na umaabot sa kanilang mga katawan. Sa loob ng madilim na daanan, isang hindi makatawid na likha ang nagmamasid mula sa dilim, isang hindi malinaw na nilalang, na parang isang anino na naglalakbay kasama nila. Ang mga anino na yan hindi ito basta mga gwardiya ng dambana, sabi ni Marius, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga ito ay nagbabalik mula sa mga patay. Ang mga anino ay nagsimula ng magdulot ng pangit na hangin sa kanilang paligid. Ang mga nilalang na ito, na may mga mukha na nagsasalamin ng nakaraan, ay hindi naglalakbay para sa pagprotekta ng lugar, kundi para ipaghiganti ang mga ninuno ng mga matagal nang nawalang sibilisasyon. Sa bawat galaw nila, nagsimulang magningning ang mga mata ng mga nilalang sa dilim. Ito ang mga tanikala ng monte, sabi ni Samuel, ang mga sumunod sa kanya na iniwan ang mga sibilisasyon upang ipagpatuloy ang misyon na ipinag-uutos sa kanila. May mga nilalang na hindi mapapatawad. Habang patuloy silang naglalakad, ang mga anino ay nagsimula na rin ng mga marahas na pag-atake. Pinipilit nilang dumaan, ngunit sa bawat galaw nila, ang mga anino ay nagiging mas malakas at mas malupit. Tumakbo sila ng mabilis, ngunit sa bawat hakbang ay napapalapit sila sa matinding panganib. Pansin mo ba ang mga simbolo? Tanong ni Marius. Parang mga naiwang marka ng mga sinaunang sakripisyo. Ang lahat ng ito ay nag-ugnay sa monte. Gusto ko nang malaman kung ano ang sikreto, sagot ni Samuel. Hindi natin pwedeng gawing makalimutan ang lahat ng ito. Kahit na ang mga anino ay patuloy na sumusubok na pigilan sila, hindi na nila kayang magpatuloy pa ng walang sagot. Sa kanilang likuran, nagsimula nang magbago ang daan, at sa bawat hakbang nila, nadarama nila ang matinding takot ng nakaraan. Nagiging mas magulo ang lahat, sabi ni Samuel, at kung ito ang huling hakbang, wala nang ligtas. Pagtuntong nila sa huling bahagi ng daanan, natagpuan nila ang isang lugar na puno ng mga simbolo na nakaukit sa bawat pader. Sa harap nila ay isang pader na malaki at mataas, at ang mga marka ay nagsasabing ang matatag na di pwedeng mangyari ay nakatago sa kabila ng lahat ng takot. Mabilis nilang tinanaw ang mga pader at napansin ang isang malalim na pinto na naglalaman ng isang hiwaga. Nang buksan nila ang pinto, natagpuan nila ang isang silid na puno ng mga sinaunang kagamitang hindi nila kayang ilarawan. At ito, tanong ni Marius, habang tumitingin sa paligid ng silid. Ang tunay na altar, sabi ni Samuel, ang mga anino ay hindi lang nagsisilbing gwardiya ng mga sagradong lugar. Isa silang mga bahagi ng ritual. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, isang malakas na tinig ang umabot sa kanilang pandinig mula sa isang pader. Hindi niyo ba alam? Ang lahat ng ito ay para sa isang kaluluwa, sabi ng tinig mula sa loob ng silid. Kung nais mong makuha ang kapangyarihan ng monte, kailangan mong mag-alay ng isang sakripisyo. Mabilis na tumingin si Samuel kay Marius, ngunit ang tanging nakikita nila ay ang dilim sa paligid. Ang lahat ay tumahimik at naghintay ng huling hakbang. Maghanda ka, sabi ni Samuel, ang kanyang boses ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Dahil ang laro ni Monte ay hindi matatapos hanggat hindi natin malalaman ang lahat. Ang tahimik na silid na kanilang pinasok ay puno ng mga sinaunang arkeolohikal na artifacts, mga alabaster na estatuas, mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga pader, at mga mesa na may mga bulok na libro na hindi pa nila alam kung anong wika ang nakasulat. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang malaki at matandang altar sa gitna ng silid, kung saan nakatago ang lihim ng monte. Samantalang si Samuel at Marius ay nag-inspeksyon sa paligid, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi nila malaman kung saan magsisimula o kung ano ang dapat gawin, ngunit ang mga tinig mula sa dilim ay hindi tumitigil, patuloy na umaabot sa kanilang mga pandinig. Ang kaluluwa, narinig nilang muling sumambulat mula sa isang pader, ang tinig ng isang hindi nakikitang nilalang. Ito ay ang alay na kailangan para buksan ang susi ng monte. Naglakad si Samuel patungo sa altar, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na puno ng pagnanasa at takot. Ano ang ibig sabihin ng tinig? Tanong niya kay Marius. Sabi ng tinig, ang kaluluwa, isang sakripisyo ang kailangan. Hindi sumagot si Marius agad. Sa halip, tumingin siya sa mga simbolo sa pader, na may mga ukit na tila naglalarawan ng mga sinaunang ritual ng pag-aalay. Ang sakripisyo.
Sabi niya sa dahan-dahang boses, ang mga sinaunang tao ng monte ay kilala sa kanilang malupit na ritual. Para makuha ang kapangyarihan ng mga Diyos na kanilang pinaniniwalaan, kailangan nilang magbigay ng isang kaluluwa. At ang kaluluwa na iyon ay maaaring di. Sabi ni Samuel bago siya magtulungan at magtaka. Naglakad sila patungo sa altar, at habang ang kanilang mga mata ay patuloy na umaabot sa dilim ng silid, isang anino ang naglakbay mula sa sulok, isang anino na may matalim na mata at nakapupukaw na anyo, na parang isang mang-uusig na espiritu. Ang kapangyarihan ng monte, sabi ng anino, ay hindi basta-basta makukuha ng sinuman. Para makuha ito, kailangan mo ng matinding lakas ng loob at isang dakilang sakripisyo. Ang mga sinaunang tao ng monte ay nag-alay ng kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang sariling mga kaluluwa, upang makamtan ang kapangyarihan ng mga Diyos. Naglakad ang anino patungo sa kanila, at ang bawat hakbang ay tila may kislap ng kasaysayan. Ngayon, patuloy nito, ay panahon na para muling bumalik ang ritual na ito. At ang inyong alay, ang inyong buhay, ang magiging susi. Mabilis na nilingon ni Samuel si Marius. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot, ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap ng sagot. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Samuel, ang kanyang boses ay halos nagngingit-ngit. Kung ibig niyang sabihin ay ang alay ng buhay, hindi ko kayang gawin yon. At ako rin, sagot ni Marius, ang kanyang boses ay matigas ngunit may bakas ng takot. Ngunit kung hindi natin susundin ang utos, maaari tayong mamatay dito, lahat ng ating pinagsamahan ay magiging walang kabuluhan. Habang nag-uusap sila, ang mga simbolo sa paligid ng altar ay nagsimulang magningning. Ang mga ilaw mula sa mga ukit sa pader ay nagbigay daan sa isang napakalaking portal na nagbukas sa gitna ng silid. Sa harap nila, ang mga anino ay nagtipon, nagtatayo ng isang pader ng enerhiya na maghihiwalay sa kanila sa natitirang bahagi ng lugar. Ang ritual ay nagsisimula, sabi ng anino. At kayo ang magiging bahagi nito. Sa harap ng kanilang mga mata, ang portal ay nagbukas ng ganap, at ang ilaw mula rito ay nagbigay ng isang malupit na kalikasan, isang makapangyarihang presensya ng mga Diyos ng monte, na natutulog sa matinding dilim. Isang malalim na tinig ang umabot sa kanilang mga pandinig mula sa portal. Alin sa inyo ang mag-aalay? Tanong ng tinig. Aling kaluluwa ang nais magbigay? Ang tanong na ito ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan sa mga puso ni Samuel at Marius. Kung susundin nila ang utos, may malupit na kapalit. Ngunit kung hindi, maaring mawala ang kanilang huling pagkakataon na malaman ang lihim ng monte. Tumingin si Samuel kay Marius, at sa isang mahaba at matinding sandali, nagdesisyon sila. Kung ito ang magiging paraan upang matutunan ang lahat, hindi ko kayang tumalikod, sabi ni Samuel. Wala tayong magagawa kundi ang sundin ang utos. Naglakad sila patungo sa altar, at sa isang matinding pagsasama ng kaisipan, nagsimula ang ritual. Ang mga anino ay nagsimula ng magtanghal ng kanilang sakripisyo, at ang ilaw mula sa portal ay nagbigay ng sigaw, ang sigaw ng isang kaluluwa na naiwan sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa isang bagay na higit pa sa kapangyarihan. Sa pagbuo ng ritual, natuklasan nila ang isang lihim na hindi nila inaasahan, isang lihim na magbabago sa kanilang buhay, at sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang hangin na dumadaloy sa ibabaw ng matitigas na bato ng bundok ay may dalang kakaibang puwersa, parang sinusubukang ipaalam ang bigat ng sitwasyon. Si Samuel at Marius ay tumayo sa harap ng dambana, at ang liwanag mula sa portal ay patuloy na kumikislap, isang senyales na ang huling hakbang ay malapit na. Walang alinlangan, nakatambad sa kanilang mga mata ang huling hakbang na kailangan nilang gawin upang mapagtanto ang kanilang misyon. Ngunit ang bawat hakbang ay may kabuntot na sakripisyo, at iyon ang naging pinakamabigat na pasanin sa kanilang mga puso. Hindi ko kayang gawin ito, ang mahinang tinig ni Marius, na naglalabas ng isang tila hindi maipaliwanag na takot mula sa kanyang mga mata. Si Samuel, na matagal nang nanatili sa tabi ni Marius, ay nagsimulang mag-isip, ang mga salitang iyon ay nagbukas ng pintuan ng higit pang mga alalahanin. Ang buong mundo ay tila napako sa isang sandali ng katahimikan. Mabilis na lumingon si Marius sa kanyang kaibigan, at kitang-kita ang labis na kalituhan sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang isakripisyo ang isang buhay, ang patuloy niyang sinabi. Pwede bang may ibang paraan? Si Samuel ay hindi makasagot agad. Ang mga mata niya ay nakatutok sa liwanag ng dambana, ngunit sa kanyang isipan, ang mga alaala ng kanilang pinagdaanan ay muling sumik. Ang mga panganib na kanilang hinarap, ang mga lihim na kanilang nadiskubre,
lahat ng ito ay nagdala sa kanila sa puntong ito, at ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Ngunit ang pinakamabigat na tanong sa lahat ay ang nag-aalab na tanong ni Marius, pwede bang may ibang paraan? Ang sagot ni Samuel ay matagal bago lumabas, at kahit siya mismo ay hindi sigurado kung tama ba ang gagawin. Hindi ko alam, Marius. Bawat hakbang na tinahak natin ay naglalaman ng mga kabiguan, pero hindi tayo tumigil. Hindi natin matutuklasan ang kabuuan ng misyon kung hindi natin tatahakin ang huling hakbang. Hindi ito isang desisyon na ginawa natin, ito ang tadhana. Marius ay tumahimik. Ang damdamin ng panghihina at kalungkutan ay sumik sa kanyang mga mata. Alam niyang ang bawat galaw ay naglalaman ng hindi malirip na sakripisyo, ngunit ang pusong tinatamaan ng takot at kalungkutan ay patuloy na naglalaban. Bakit ganito? Bakit kailangan ng buhay ng isang tao? Tanong niya. Ang sagot sa tanong na iyon ay walang katiyakan. Sagot ni Samuel, ang kanyang boses ay tila may kabigatan. Bawat ritual, bawat tradisyon, may dahilan sa likod nito. Hindi natin matutuklasan ang buong larawan kung hindi natin haharapin ito. Ang dambana ay nagbigay ng malupit na liwanag, parang isang mata na nagmamasid sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat bahagi ng bundok ay nagsimulang magbago, ang mga bato ay naging mas maliwanag. At ang hangin na dulot ng paggalaw ng enerhiya ay tila nagsisilbing isang paalala na ang portal sa kanilang harapan ay hindi simpleng isang daan patungo sa ibang lugar, kundi isang pinto patungo sa isang masalimuot na kapalaran. Si Marius, bagamat nahulog ang kanyang loob, ay nagsimulang maglakad patungo sa dambana. Parang may isang puwersa na siyang itinutulak, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Pwede bang may iba pang paraan? Muling tanong niya, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Gusto ko sanang maghanap ng ibang solusyon. Si Samuel ay huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng lahat ng mga kasagutan na ayaw niyang ilabas. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa, ang sagot niya. Bawat pagdahan natin sa ritual ay magdudulot ng bagong pagkakaunawa. Pwede nating baguhin ang hinaharap pero kailangan nating dumaan dito. Hindi ko kayang mawala ng isa pang kaibigan, ang sumunod na sinabi ni Marius, ang boses niya ay puno ng pag-aalala at sakit. Hindi niya kayang mawala ng isa pang mahal sa buhay. Alam niya kung gaano kahalaga ang kanilang pagkakaibigan. Sa mga sandaling ito, tila ang buong mundo ay nagiging magaan para kay Samuel at mabigat kay Marius na hindi pa rin matanggap ang balak na isagawa nila. Ang tunay na sakripisyo, Marius, ay ang hindi paggawa ng tama sa tamang panahon. Ang mahinang sinabi ni Samuel, ang mata niya ay nakatuon sa liwanag na patuloy na sumisilip mula sa dambana. Tulad ng sinabi ko kanina, wala tayong ibang daan. Ang kapalaran ng mundo ay nakataya sa ating mga kamay. Si Marius ay tahimik na tumingin sa dambana. Ang liwanag mula rito ay naglalabas ng isang halo ng kalungkutan at lakas, na parang ang buhay nila ay nakatali sa isang sandaling desisyon. Pwede ba nating gawin ito ng magkasama? Tanong ni Marius, ang kanyang tinig ay may kabuntot na kalungkutan at pagpapasya. Sumagot si Samuel, ang mga mata ay puno ng determinasyon, magkasama tayo sa bawat hakbang. Habang ang puwersa ng dambana ay patuloy na humuhulagpos sa kanilang paligid, nagpatuloy sila sa ritual. Ang hangin ay sumugod, at ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay naging bahagi ng hindi matitinag na misyon. Ang mga bato sa paligid ay nagbago ng anyo, na para bang nagsisimula ng magbukas ang kanilang mga mata upang makita ang mga hindi pa nakikitang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng liwanag at kababalaghan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, isang paglalakbay na magbabago ng kanilang buhay at ng buhay ng buong mundo. Ang liwanag mula sa dambana ay naging mas maliwanag, at ang portal sa harapan nila ay tila nagsimulang magbukas. Isang puwersa ng enerhiya ang bumalot sa kanilang mga katawan, at mula rito, nagsimulang magbagong anyo ang lahat ng bagay sa paligid nila. Ang mga alon ng hangin ay nagsimula ng isang mabigat na tunog, at ang pinto na kanilang tinutukoy ay hindi lang isang pinto ng pisikal na mundo, kundi isang pintuan na naglalaman ng mga sagot sa lahat ng mga tanong na iniwasan nilang sagutin. Habang nagsimula silang magsagawa ng huling ritual, ang portal ay lumaki, at ang enerhiya mula rito ay nagpatuloy na pumasok sa kanilang katawan. Sa sandaling iyon, alam nilang wala nang balikan. Magkaisa silang umakyat sa susunod na antas ng kanilang misyon, hindi na muling maghahanap ng mga sagot sa nakaraan, kundi tanging sa hinaharap lamang. Ang daan patungo sa hinaharap ay napuno ng liwanag, ngunit ang mga gabay na tatanggapin nila ay walang kalaban-laban sa mga sakripisyong isasagawa nila.
Sa mga sandaling iyon, nagsimula silang umasa na sa huli, ang kanilang mga desisyon ay maghahatid ng isang bagong daigdig para sa lahat ng tao. Ang liwanag mula sa portal ay kumikislap sa lahat ng direksyon, at ang hangin ay tila tumigil, pinipigilan ang bawat galaw ng kalikasan. Ang dalawang magkaibang mundo, ang mundong tinatawag nilang tahanan, at ang bagong mundo na kanilang binuksan, ay nagsimula ng magsanib. Ang ritual ay hindi pa tapos, at ang bawat hakbang nila ay nagiging mas mabigat habang sila ay papalapit sa kanilang layunin. Si Marius at Samuel ay magkaeksaktong nakatayo sa magkabilang gilid ng dambana, ang bawat isa ay may iba't ibang tanong sa kanilang isipan. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit nararamdaman nila ang mabigat na pagkakaisa ng mundo sa paligid nila. Ang mga mata ni Samuel ay puno ng determinasyon, ngunit sa likod nito, may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Si Marius, sa kabilang banda, ay puno ng takot at hindi alam kung paano haharapin ang susunod na hakbang. Samuel, paano natin malalaman kung tayo ba ay nasa tamang landas? Ang tanong ni Marius habang ang kanyang tinig ay nanginginig, ang mga mata niya ay naglalaman ng alon ng kalungkutan. Ang tanong na yan ay hindi madali sagutin, Marius, ang sagot ni Samuel. Lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi ng ating misyon. Wala na tayong takas. Naramdaman ni Marius ang kabigatan ng mga salitang iyon. Hindi niya kayang tanggapin ang simpleng sagot ni Samuel. At kung magkamali tayo? Paano kung ang mga desisyon natin ay magdulot ng higit pang pagkasira sa mundo? Ang tanong ni Marius, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Hindi na siya makapag-isip ng maayos, ang lahat ng mga alaala ng mga taong nawawala at ng mundo na unti-unting nagugulo ay bumalik sa kanyang isipan. Suminghat si Samuel, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng tatag. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari, pero ang importante ay magpatuloy tayo. Kung magkamali tayo, magtutulungan tayo upang ayusin ito. Ang mga salita ni Samuel ay nakatulong kay Marius, ngunit hindi pa rin siya sigurado. Lumikha sila ng isang mundo kung saan ang lahat ng bagay ay magkaugnay at bawat hakbang ay may kabuntot na panganib. Hindi nila alam kung anong kalagayan ang mayroon ang hinaharap. Habang ang puwersa ng dambana ay nagiging mas malakas, naramdaman nila ang isang kakaibang sensasyon sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga kaluluwa ay sumasabay sa enerhiya ng buong mundo. At sa isang iglap, ang lahat ng mga tanong at pangarap na kanila nang tinatago ay nagkakaroon ng kabuntot na kahulugan. Sa paggalaw ng kanilang mga katawan at sa pagbukas ng bagong mundo, tila nagsimula ng makuha ang kanilang mga destinasyon. Sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay muling nagkatinginan, at sa hindi maipaliwanag na paraan, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung gaano kalayo ang tatahakin nila, ngunit alam nilang ito na ang tamang hakbang. Bawat hakbang na kanilang tinatahak ay magiging daan upang matutunan nila ang kabuuan ng mundo, hindi lang ang mundo na kanilang ginagalawan, kundi ang bagong mundong kanilang nilikha. Wala na tayong ibang pagpipilian, Marius, ang sabi ni Samuel. Ito ang huling hakbang natin. Mabilis na bumangon si Marius, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng tatag na hindi niya dati naramdaman. Nais ko ring makapagsimula ulit. Gusto kong makita ang bagong mundo na magiging ating tahanan. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nila alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa kanila. Habang naglalakad sila, ang kanilang mga hakbang ay sumasabay sa ritual ng bagong mundo. Ang mga pader ng bundok ay nagiging malambot at ang bawat hakbang ay nagiging mas maliwanag habang lumalapit sila sa susunod na hakbang. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at habang sila'y lumalapit sa dulo ng daan, naramdaman nila ang isang kakaibang kapayapaan. Ang lahat ng mga katanungan at pag-aalala ay tila nawawala at sa bawat sandali ng kanilang paglalakad, mas lalo nilang nararamdaman ang koneksyon sa bawat isa. Hindi lamang sila magkaibigan, kundi isang puwersang nag-ugnay sa lahat ng aspeto ng mundo. May naririnig akong mga tinig, sabi ni Marius, na naglalakad habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap sa paligid. Parang may mga tao sa paligid natin. Tinutukoy mo ba ang tunog ng enerhiya ng bagong mundo? Tanong ni Samuel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa liwanag na nagmumula sa dambana. Hindi ko alam, ang sagot ni Marius, pero parang may mga kaluluwang naglalakbay sa paligid natin. Habang ang liwanag mula sa dambana ay patuloy na lumalakas, nagsimulang magbukas ang pinto ng bagong mundo. Naramdaman nila ang pagkakaiba sa hangin, nagiging mas malamig at masariwa. Ang mga pader na ilang sandali lamang ay tila matitigas at mahirap, ngayon ay parang lumalambot at nagiging isang mahinahong agos ng tubig.
Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay parang isang paglalakbay sa isang bagong dimensyon, isang mundong puno ng mga posibilidad. Sa harapan nila ay nagsimulang magbukas ang isang napakagandang tanawin, isang mundo na puno ng buhay, puno ng mga kulay at mga nilalang na hindi pa nila nakita. Sa huling hakbang ng kanilang misyon, isang malawak na bukirin ang lumitaw, puno ng mga punong matataas at makulay na mga bulaklak. Ang mga langit ay kasing asul ng hindi pa nila nakikita, at sa ilalim ng mga punong ito ay nagsimulang magbigay daan ang mga nilalang na bago nilang nakatagpo. Samuel, tingnan mo, ang sigaw ni Marius, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at saya. Ito ba ang hinaharap? Hindi ko alam, ang sagot ni Samuel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bago nilang mundo. Pero ito ang ating bagong tahanan. At habang ang liwanag mula sa dambana ay nagsimulang humupa, nagpasya silang magsimula muli, isang bagong simula sa isang mundong hindi nila inaasahan. Ngunit alam nilang ang bawat hakbang na kanilang tatahakin ay may kinalaman sa mga sakripisyo at desisyon na kanilang ginawa. Ang bagong mundo na humarap kay Marius at Samuel ay mistulang isang pintura ng kalikasan na puno ng kulay at kabighanyan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng tanawin, ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay may kalakip na tanong at kaba. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay malambot at tila buhay, ang hangin ay may kalinawan na hindi nila naramdaman sa kanilang lumang mundo. Ang lahat ng ito ay parang isang pangarap na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Samuel, parang ang lahat ng ito ay isang ilusyon, ang wika ni Marius, ang kanyang tinig ay may kalabit na pagdududa. Habang tinitingnan niya ang paligid, ang mga puno na may malagold na mga dahon at ang mga ibong may makukulay na balahibo, hindi niya matanggap na ito ay isang bagong mundong tinatahak nila. Hindi ito isang ilusyon, Marius, ang sagot ni Samuel, ang kanyang mata ay nakatutok sa malayo. Ito ay isang bagong simula. Tinutukoy nito ang ating kinabukasan. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng makulay na kagubatan, napansin nila ang mga nilalang na hindi nila nakikita sa kanilang mundo. Ang mga hayop na may pakpak at ang mga nilalang na parang mga nilalang sa alamat ay dumadaan sa kanilang harapan, pinagmamasdan sila ng may mga mata na puno ng lihim. Minsan, may mga nilalang na naglalakad ng tahimik, minsan naman ay ang ilan ay tila sumasabay sa hangin, lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. Paano kaya tayo magiging bahagi ng mundong ito? Ang tanong ni Marius. Paano natin malalaman kung tayo ba ay tatanggapin ng mga nilalang dito? Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin kung anuman ang mangyayari, ang sagot ni Samuel na may pagkakaintindi sa kung ano ang kanilang pinagdaanan. Nandito na tayo. Tanggapin na natin ang ating bagong misyon. Habang sila ay naglalakad, hindi nila maiwasan ang makaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng paghahanap. Ang kanilang mga mata ay laging nagmamasid sa bawat sulok ng mundo, at ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa kanilang isipan. Pero sa bawat hakbang nila, may lumalalim na koneksyon sa paligid nila, parang may isang uri ng enerhiya na umaabot mula sa kalikasan hanggang sa kanilang mga kaluluwa. Bigla, napansin nila ang isang kakaibang puok sa gitna ng kagubatan. Isang lumang templo na natatabunan ng mga halaman at mga liana. Ang mga pader nito ay puno ng misteryo, may mga ukit na tila naglalaman ng kasaysayan ng isang nakalimutang sibilisasyon. Nagsimula silang maglakad patungo dito, at habang papalapit sila, naramdaman nila ang isang matinding puwersa na parang tinatawag sila. Ang templo may kakaibang aura, ang sabi ni Marius habang iniiwasan ang mga matatalim na sanga ng puno. Anong klase ng puwersa ito? Hindi ko alam, ang sagot ni Samuel. Pero may nararamdaman akong puwersa. Siguro ito ang sagot sa mga tanong natin. Pumasok sila sa templo, at habang sila'y pumapasok, ang mga dingding ay naglalabas ng isang malalim na tunog, isang tunog na tila nagmula sa malalim na bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang hangin ay malamig, at ang mga ilaw ng sinaunang kristal ay nagsimulang magninning sa paligid nila. Sa kabila ng kanilang takot, nagsimula silang maglakad sa loob ng templo, tinutuklasan ang bawat sulok nito. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, napansin nila ang mga ukit sa pader, mga simbolo, at mga larawan ng mga nilalang at mga Diyos na hindi pa nila nakikita. Minsan, pakiramdam ko'y tayo ay bahagi ng isang mas malaking plano, ang wika ni Samuel habang binabaybay ang mga simbolo. Ilang ulit ko nang naramdaman ito, ngunit hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Ang mga simbolo ay tila nagsasalaysay ng isang kwento, ang sagot ni Marius. Pero tila napakahirap unawain. Parang may nakatagong mensahe.
Bigla, napansin nila ang isang malaking portal sa dulo ng templo. Ang mga ilaw na nagmumula rito ay naglalabas ng matinding enerhiya. Isa itong portal na nagmumungkahi ng isang bagong dimensyon, isang daan patungo sa mas malalim na bahagi ng kanilang paglalakbay. Pumunta tayo rito, ang sabi ni Samuel, ang kanyang mata ay naglalaman ng isang matinding desisyon. Ito na siguro ang susunod na hakbang. Habang lumalapit sila sa portal, ang mga pader ng templo ay nagsimulang magbukas, at ang isang malakas na tunog ng mga puwersa ng kalikasan ay nagsimulang rumagasa. May nararamdaman silang puwersa ng enerhiya mula sa portal na tila umaabot sa kanilang mga katawan, ang mga kaluluwa nila ay nakaramdam ng kakaibang lakas. At sa huling hakbang nila, ang portal ay nagbukas, at nagsimulang sumik ang isang malakas na liwanag. Ang lahat ng bagay ay nagiging malinaw, ang layunin nila sa bagong mundong ito ay nagiging mas matatag, at sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay, mas lumalalim ang koneksyon nila sa mundong kanilang nilikha. Sa sandaling pumasok sina Marius at Samuel sa portal, isang kakaibang puwersa ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ng nararamdaman nila ay parang tila may humihila sa kanilang mga kaluluwa, pabalik sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang liwanag na umaabot mula sa portal ay nakapagpabago ng lahat ng aspeto ng kanilang mundo. Bigla, ang mga paligid nila ay nagbago, hindi na nila nakikita ang templo ni hindi ang kagubatan, kundi isang madilim na mundo, puno ng kaharian ng mga anino at punit na kalangitan. Samuel, ano ito? Ang tanong ni Marius habang sumik ang matinding liwanag mula sa paligid nila. Hindi ko alam. Hindi ito ang ating inaasahan, ang sagot ni Samuel, ang tinig nito'y may kabang hindi maipaliwanag. Pakiramdam ko, narito na tayo sa pinakapayak na bahagi ng ating paglalakbay. Habang ang mga mata nila ay nagsasanib sa mga dim na ilaw sa paligid, nakaramdam sila ng isang puwersa, isang nilalang na parang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang mga anino sa paligid nila ay kumikilos na parang may buhay, at sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, may mga matang nagmamasid, tila may naghihintay sa kanila. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya, ang wika ni Marius. Hindi lang ito basta isang nilalang. Pakiramdam ko, ang bawat hakbang natin ay may kasamang panganib. Sa paglalakad nila, isang nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Isang nilalang na may mga pakpak ng uwak, balat na tila tinaguri ang ginto, at mga mata na kumikislap na parang mga bituin sa madilim na kalangitan. Ang nilalang na ito ay hindi lamang isang anino, ito ay isang nilalang na puno ng kaharian ng mga lihim. Magandang gabi, mga banyaga, ang tinig ng nilalang ay umabot sa kanilang pandinig, malinaw at puno ng hiwaga. Kayo ba ay naghahanap ng sagot? O kayo ba ay napadpad lamang sa lugar na ito? Ang nilalang ay lumapit, ang kanyang mga pakpak ay lumilipad ng malumanay sa paligid nila. Sa bawat hakbang na ginagawa nito, ang hangin ay tila humihigop sa paligid. Ang presensya ng nilalang na ito ay nakakapagpaalala sa kanilang nakaraan, sa mga pagkakataon na sila'y naaalala na ang lahat ng ito ay may nakatagong layunin. Hindi kami dito upang makipagtalo, ang sagot ni Samuel. Nandito kami upang tuklasin ang bagong mundong ito. Gusto naming malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang nilalang na may pakpak ay nagsimulang tumawa, ngunit ang tawanan nito ay hindi katulad ng karaniwang tawanan ng nilalang. Ito ay tila isang tawanan ng kalungkutan na may kalakip na tinig ng mga naiwang alaala. Ang inyong mga layunin ay malalim, mga banyaga, ang wika ng nilalang. At alam ko ang inyong hinahanap. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng sagot ay nagbibigay ng kasiyahan. May mga tanong na mas mabuting hindi nasasagot. Naglakad ang nilalang sa harap nila at ipinakita ang isang imahe sa hangin, isang lihim na pok na hindi nila inaasahan. Isang makapangyarihang nilalang na tila Diyos, na may mga mata ng asul na apoy at katawan ng mga bato. Ang nilalang na ito ay tila hindi natatakot sa mga hindi kilalang puwersa, at sa kabila ng lahat ng makapangyarihan nitong mga kakayahan, ang mundong ito ay nakasandal sa kanyang mga desisyon. Makinig kayong mabuti, ang sabi ng nilalang. Ang inyong paglalakbay ay may layunin, ngunit hindi kayang baguhin ang nakaraan. Ang bawat hakbang na inyong tatahakin ay magdudulot ng mga pagbabago. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa inyo, ngunit natutukoy ko kung anong kalakasan ang maghuhubog sa inyong kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay may lalim at malalim na kahulugan. Hindi nila alam kung paano nila maipaliwanag ang mga puwersang umaabot sa kanila. Kung ang layunin nila ay malinaw, ang bawat hakbang ay may kabuntot na panganib at pagkalito. Ang nilalang na may pakpak ng uwak ay patuloy na nagmamasid sa kanila,
at ang mga mata nito'y tila sumusubok sa kanilang tapang at kakayahan na magpatuloy sa kanilang misyon. Tinutukoy ko ang inyong kalooban, ang sabi ng nilalang. May mga nilalang na naglalakbay sa mga landas na inyong tinatahak, ngunit karamihan sa kanila ay nawawala. Pumili kayo, Marius at Samuel. Ano ang inyong plano? Pumili kayo sa mga landas ng liwanag o mga landas ng dilim. Nag-isip si Marius at Samuel. Sa kabila ng lahat ng tanong at mga lihim, alam nilang may makapangyarihang layunin ang paglalakbay na ito. Ngunit hindi nila alam kung paano nila dapat tugunan ang tanong na ipinose ng nilalang. Puno ng katanungan at pangarap, nagbigay sila ng sagot. Hahanapin namin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kabigat o kasakit, ang sabi ni Marius, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng tapang. At sa mga salitang iyon, nagbago ang lahat. Ang mga mata ng nilalang ay kumislap at sa isang iglap, nawala ito sa harap nila. Ang mga anino ay humupa at ang madilim na kalangitan ay nagsimulang magbukas ng liwanag. Ang landas na kanilang tatahakin ay puno pa ng mga pagsubok at lihim, ngunit ang pagnanais na matutunan ang katotohanan ay patuloy na magbibigay gabay sa kanilang misyon. Hindi nila alam kung ano ang susunod, ngunit sigurado sila na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano, na nagsimula sa isang mundo ng mga lihim at magtatapos sa isang katotohanan na magbabago sa lahat ng mayroon at mangyayari. Ang oras ay tila huminto. Pagkatapos ng lahat ng kanilang paglalakbay, ang mga tanong, ang mga sagot, at ang mga pakiramdam ng pag-aalala ay nagsanib sa isang sandali ng katahimikan. Nasa harap nila ang huling pagsubok at walang kasiguruhan kung makaliligtas pa sila. Ang kalangitan sa paligid nila ay tila nagsasanib na sa mga anino, at ang malamlam na liwanag ay nagiging parang isang pagninilay ng isang nakaraan na hindi na muling babangon. Si Marius at Samuel ay patuloy na naglalakad sa madilim na landas, na may tanging gabay mula sa kaunting liwanag na dala ng buwan. Wala silang nakikita kundi ang dilim at ang mga simbolo ng isang puok na puno ng misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang puso ay puno ng tapang. Hindi na nila alintana ang panganib. Alam nilang ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito ay ang magpatuloy. Habang sila ay lumalakad, isang tinig na may kabigatan ang narinig nila. Ito'y hindi galing sa nilalang na nakita nila sa nakaraan, kundi mula sa isang mas mataas na puwersa, isang malalim na tinig mula sa kalangitan. Hindi ninyo kayang baguhin ang itinakda. Ang bawat hakbang na inyong ginawa ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang tadhana ay matagal nang naitakda. Ang mga salita ng tinig ay parang mga kidlat na dumapo sa kanilang mga katawan, nagdulot ng panginilabot na hindi nila kayang ipaliwanag. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, muling nagtaglay ng lakas si Marius. Baka hindi namin kayang baguhin ang lahat ng bagay, ang sagot niya, pero may kakayahan kami na magbigay ng bagong kahulugan sa lahat ng ito. Ang tinig na nagmula sa kalangitan ay tila nag-isip saglit at pagkatapos ay tumahimik. Nang muling magsalita, ang boses nito ay hindi na kasing bigat ng una. Marahil na ang sagot ng tinig. Ngunit tanging ang tunay na mga natututo mula sa kanilang mga pagkatalo ang makakakita ng liwanag sa dulo ng dilim. Ang mga salita ng tinig ay nagsilbing isang babala at isang aral. Sa mga gabing puno ng mga tanong, ang sagot ay hindi palaging masarap o magaan. Ngunit natutunan na ni Marius at Samuel na ang kanilang lakas ay hindi nakasalalay sa kung anong mga sagot ang kanilang nahanap, kundi sa kung paano nila tinanggap ang mga pagsubok at kung paano nila pinili ang magpatuloy. Hindi nagtagal, napansin nila ang isang pook sa dulo ng landas, isang lugar na puno ng ningning. Ang pook na ito ay tila isang santuwaryo, isang lugar na nagsisilbing hangganan ng kanilang misyon. Ang mga ulap ay nagsimulang magbago at nagsanib sa liwanag, at sa gitna ng lahat ng ito, isang nilalang ang lumitaw. Hindi ito ang nilalang na kanilang hinarap noon, kundi isang nilalang na may mga mata na kumikislap ng asul na apoy, at katawan ng kristal na tila tumitibo. Ito na ba ang dulo ng aming paglalakbay? Ang tanong ni Samuel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang nilalang ay tumango, at ang mga mata nito ay nagningning ng malalim na kaalaman. Natapos na ang inyong paglalakbay. Ngunit ang tunay na layunin ay hindi natapos. Bagkus, nagsisimula pa lamang. Ang mga salita ng nilalang ay tila may kabigatan na hindi nila kayang ipaliwanag. May kahulugan na ang mga ito ay hindi simpleng tugon sa kanilang mga tanong, kundi isang simula ng mas mataas na landas. Ang mga sagot ay hindi lang makikita sa huling pook na kanilang narating. Ang bawat hakbang ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano.
Ang inyong layunin ay hindi natapos sa paghahanap ng mga sagot, patuloy ng nilalang. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa pagtanggap na ang mga sagot ay kadalasang dumarating sa tamang panahon. Ang bawat isa sa atin ay may misyon na higit pa sa ating mga sarili. Si Marius ay nag-isip. Ibig sabihin ba nito ay hindi kami matatapos sa isang lugar lamang? Sagot ng nilalang. Ang misyon na nagsimula sa paghanap ng kasagutan ay magtutulak sa inyo sa mas mataas na layunin. Huwag kayong matakot sa mga bagong hakbang, sapagkat ang bawat hakbang ay nagdadala ng higit pang liwanag sa inyong landas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan kay Marius at Samuel. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa pag-unawa na ang bawat hakbang ay may halaga, at na ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagtuturo ng mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng mga sagot. Nais naming magpatuloy, wika ni Samuel. Handa na kami na tanggapin ang mga bagong misyon at ang mga hamon na magmumula rito. Makinig kayo, ang sinabi ng nilalang. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagtatapos, kundi sa patuloy na paglalakbay. At sa mga salitang iyon, nagbukas ang pinto ng bagong puk sa kanilang harapan. Ang kalangitan ay nagsimulang magbukas at ang mga bituin ay nagsanib sa liwanag ng bagong umaga. Alam nila na hindi pa nila natutunan ang lahat ng kailangang matutunan, ngunit natutunan nilang yakapin ang paglalakbay, at iyon ang pinakamahalaga. Kung napanood mo ito hanggang sa dulo, mag-iwan ang komento na may salitang tagumpay. Gusto naming malaman kung sino ang tunay na nakatapos ng video at nagustuhan ang buong kwento. Salamat sa pagsuporta.